Nakikita naman po ninyo yung nangyayari sa tuwing ako'y nakikipag-usap sa kanila. Ay palagi na lamang po nila akong pinagtutulungan. Ginugulo po nila, pati po yung aking kinakain na hokya ay kanila pa po ginagaw sa akin. Tarlac area, sa Hero na pala yun. Grabe, dami oh. Meron pa dyan, ito, Sakmura. Iba't ibang lugar sa kamag-anak at... Yan ho, ang mga nakikita nyo na yan, isang ayon doon sa sinasabi nitong si President Marcos na tigilan muna yung impeachment. Yan ang mga kandidato na yan ang mga dapat nating suportahan sa 2025 midterm election. Kagaya nitong si Senator Bato, yang si Congressman Rodante Marcoleta at matindi ho mga kababayan, itong si Pastor Apollo Kibuloy, para daw ho sa mga kurakot na politiko, parusang bitay ang katapat ng mga yan pagka yan si Pastor Apollo Kibuloy naluklok sa Senado. At itong si Senator Bato de la Rosa, nakita nyo naman ho mga kababayan, tahimik ho silang lahat dyan sa Senado. Katangi-tangi, dyan sa PDP laban. Isa akong senador ng PDP laban ang tumayo dyan sa mga kalokohan na yan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Pero bago ko lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, 0 for PhilHealth. But 61 billion for AKAP and AIX. Naku, yan na nga ba problema natin? Mantakin nyo yun, isisiro ho nila ang budget ng PhilHealth. Pero yung AKAP nitong si Tambaluslos, talaga namang napakaraming pera. 61 billion pesos ho mga kababayan. Kasi para sa PhilHealth, hindi ka magkakautang na loob sa politiko. Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Palakpakan ho natin itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya alam nyo mga kababayan, yang si Senator Bato, ano lang yan, simple lang yan, ika nga. Pero pagka bumira ho yan, magsasalita siya sa Senado. Kaya talagang suportado ho natin yang si Senator Bato de la Rosa. At karamihan naman ho ng mga senador na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yang si Senator Christopher Bongo, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, yang si Attorney Vic, yang si Attorney Jimmy Bondoc, isa pa ho yan. Si Pastor Kibuloy, lahat ho ng mga yan, talaga namang hong napaka-vocal ho nila pagdating sa usaping budget, lalo na yung mga budget na malapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Hayon na nga mga kababayan, napalampasan ho natin tong ano na to. Pagsasalita nitong si Congressman Rodante Marcoleta, dyan sa kabaka, ibang klase ho talaga. Dito sa video na to, naku, marami na namang bibilib dito kay Kong Dante. Mga kababayan, paki-share, paki-like ng ating video para mas marami kasi ano na ho ngayon kumbaga kahit hindi pa official na inanunsyo, election season na ho. Talagang bakbakan na ho yung pangangampanya. Siguro kung yung ibang mga kandidato hindi nyo nakikita sa mga feeds nyo kasi hindi nyo ho sila fina-follow, pero sinili po natin sila. Yung mga kandidato ng pagkasenador talagang in full swing na ho ang kanilang ginagawang pangangampanya. Kaya naman dito sa maliit na bagay ho na to, maliit na tulong ika nga sa mga sinusuportahan natin, share nyo ho para kahit papano sama-sama ho tayong matulungan natin itong mga kandidato na to. Pagkatapos nito, punta ho tayo sa saganang mamamayan. Tinalakay din ho nila ang pagtanggal ng budget na yan sa PhilHealth. Ito Congressman Rodante Marcoleta. Congressman Cristal, na dadalawang po ang inyong pagdiriwang ngayong araw na ito, hindi po ako nagdalawang salita. Sapagkat ito po ang mga events na gusto kong puntahan. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko pong magbigay pugay sa aking dalawang naging kasamahan sa Kongreso, mga pinagpipitagan, mga higante sa Kongreso, Congressman Lito Atienza, Congressman Amaro Magatsing. Na ngayon po ay alam ko babalik muli upang pasiglahin ang paglilingkod sa lungsod ng Maynila. Utang na loob ko rin po ang pag-iimbitan ito sa susunod at babalik na Mayor ng Maynila, ang aking kaibigan Mayor Yorme
at ang kanyang napili na magandang Vice Mayor, anak pala ni Carlito Atienza, ang susunod na Vice Mayor ng Maynila. Alam po ninyo kung bakit gusto ko makarating sa ganitong mga pagtitipon na masaya, makapuluhan, makahulugan. Sapagkat itong mga huling pangyayari sa Kongreso, ako po'y palaging nanunungkot. Sapagkat sa tuwing ako po ay magsasabi sa kanila na tayo po ay magkaisa, kapag po tayo nagtitibate, kailangan po nakapatay po sa mga tuntunin natin. Ito po kasi ang kailangan para makita po ng ating mga kababayan kung paano po ang paglilingkod sa kanila. Ngunit, nakikita naman po ninyo yung nangyayari sa tuwing po ay makikipag-usap sa kanila. Ay palagi na lamang po nila akong pinagtutulungan. Inugulo po nila na pati po yung aking kinakain na hopya ay kanila pa po ginagawa sa akin. Sabi ko, parang hindi na ako masaya sa House of Representatives. Kaya po nagpunta ako rito, magpapatulong ako sa inyo na kung may pagpapatuloy ko pa po ang aking paglilingkod sa ating bayan. Samahan po ninyo ako, ihatid po ninyo ako sa kabilang kapulungan ng ating Kongreso na kung tawagin po ay Senado. Mga kababayan, eto ho, lagi kong sinasabi sa inyo, pagtulong-tulungan ho natin itong mama na to. Malaki ho ang maitutulong nito. Malaki ho ang maitutulong ng mama na to para sa susunod na 6 na taon. Dahil yan nung mama na yan, wala hong ano yan, wala hong BS yan kumbaga. Wala hong siyang BS. Pagka mali, anong kompromiso? Pagka mali. Yun ang gusto natin dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Yung iba hong mga kasama, yung iba ho kasi mga senador ngayong mga panahon na to. Nakita nyo naman, noong una ano ho sila dyan sa akap na yan, yung tipong kung mapuna nila, diring-diri ho sila, di ba? Binabanatan pa ho nila itong si Tambaluslos. Pero nung nabigyan ho sila ng 5 billion para ipamigay nila, tingnan nyo no, nanahimik. Bigla ho silang nagka-enlightenment. Ika nga, na-enlighten ho sila dyan sa akap na yan. Alam na ho nila kung saan mapupunta, no? Kung paano, kung ano yung maitutulong yan sa ating mga kababayan. Wala hong maitutulong yung akap na yan. AX, tupad, yung mga ano na yan, wala ho yan, wala hong ambag yan sa ating ekonomiya. Ano, makakabili o makakapagtalpak, makakapag-online sabong o makakapag-tom-eat. May pera ka meron ka ng sweldo naku, meron akong extra dito. Para malabanan ko yung inflation, bibili ako ng bagong sapatos ngayong bagong taon. Diba? Ganun ho yun Naku, eto na yung bonus ko. Meron na akong sweldo, meron akong 13th month pay, meron pa akong akap. Naku, pang-iinom na namin to ng mga tropa, di ba? Ganun ho yung utak, ganun ho yun, kasi extra pera yun Wala namang problema, pang-happy-happy, mga galing naman sa mga trabahante talaga yan. Kaso nga, meron tayong paglalaanan na mas kapaki-pakinabang at talagang makakatulong sa mga kababayan natin in the long run. Hindi lang ho yung pang-totoma namin to ng mga tropa mamayan. Bibili ako ng 3 litsong manok tapos 5 case ng ganito, di ba? Ganun ho yun Talagang yung mindset, di ba? Pero kung yan ilalaan natin doon sa mga proyekto na makakapagbigay ng tulong, yung totoo kapaki-panginabang at long-term na tulong sa mga kababayan natin, doon mas okay ho sana sa atin yun. Panggawa ng mga tulay, magkakaroon ng trabaho yung mga kababayan natin. Panggawa ng karsada, o panggawa ng classroom, o para sa mga estudyante natin. Pero ipamigay mo bilang puro ayuda na lang. Kaya tinawag ho tayo ngayong Ayuda Nation, sa totoo lang. 39 years na po pala ang kabaka. Ako po'y nakikisa sa inyong pagdiriwang. Sana po'y umabot pa ng panibagong 39 years ang kabaka sapagkat ang ganito pong mga organisasyon ang nagpapaunlad po sa isang bansa. Ito po ang tinatawag nilang social enterprise.
enterprise. Ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Nagsasarili sa pagitan ng inyong sariling pagsisikap, ngunit sama-samang pagsisikap ay mapapaunlad po natin una ang inyong lungsod at pagkatapos ay makakatulong din po sa kabuuan ng ating ekonomiya. Narinig ko po kanina si Ka Amado nung sabihin niya, itinatag pala ang kabaka nang walang pera na gagaling sa pamahalaan. Grabe naman. Ito po ang importante. Nakatatayo sa sariling paa. Hindi umaasa sa gobyerno. Ang ibig sabihin, kayo pa po ang magiging tagapagtulong o katulong ng pamahalaan. Nalaman mo po sa araw na ito ng inyong pagdiriwang ang dalawang ginagalang ng inyong lungsod ay nagsama sa pagkakaisa. Kahit kailan hindi ko inisip ang isang Amado Bagatsing at Lito Atienza ay magkakaisa. Yan po ay langis at tubig. Alam po ninyo ang importansya na nangyari sa lungsod ng Maynila para ang dalawang lalaki ito'y magkaisa. Kayo po ang panalo sa pagkakaisa ng dalawang taong ito. Ito po ang kailangan ng ating bansa ngayon. Ang House of Representatives, nagpalabas po sila ng manifesto. Ang sabi po nila, tangkilikin natin ang pagkakaisa, ang katapatan at paglilingkod at pagtatanggol sa ating bansa. Pero ang nangyayari, hindi po ganoon. Nagkakaaway po na dahil naman sa politika. Kahit sana mamulitika po tayo, huwag po natin isasakripisyo ang kapalaran at ang kabuhayan ng ating bansa. Correct. Kahit na po ang Biblia ay sinasabi tungkol dyan. Ano ho yan eh, yung mga ganyang litanya ni Kong Dante, nakikita ho natin yung consistency. No, kahit sa ano siya magpunta, magsalita, yung mga litanya niya na yan. Kahit nung hindi pa ho siya tumatakbo, kahit sa mga interview niya, sa mga ambush interview sa iba't ibang mga network, yan ho ang kanyang mga litanya. Kaya nga yung mga ngayon tumakbo siya ulit ng pagkasenador, wala akong nagbago doon sa plataforma niya. Tunay na pagbabago, pagkakaisa, at yung iwasan na yung sobrang pamumulitika. Yan na yan ho. Wala ho tayong nakikitang bago. Yaan yung talagang naging plataforma niya noong 2022. Hanggang ngayon, yan pa rin ho. Pagkakaisa, tunay na pagbabago, yung talagang yung mga kababayan nating mahihirap, yan ho talaga. Kaya sobrang bumilib ho tayo dito sa Mama na to. Hindi lang naman ho tayo dito sa PH Update. Karamihan ho sa mga mga kababayan natin, bilib na bilib ho sila dito sa Mama na to. Wala po akong nakitang bansa dito sa balat ng lupa na nagkaisa, na nagtagumpay, na na-develop ng walang pagkakaisa. Sa pagkakaisa po, nakasalin ang pagsulong at pagudlan ng isang bansa. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang isang kaharian, ang isang bansa o ang isang tahanan hindi mananatili, mawawasak yan kapag walang pagkakaisa. Ano pa po ang sinasabi tungkol sa kabutihan ng pagkakaisa? Ang sabi po, masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya ng magkakapatid na tumatahan sama-sama sa pagkakaisa. Napakapalad ng Maynila. Akalain mo itong dalawang tao ito'y nagkaisa, alang-alang po sa pagsisilbi sa ating lungsod ng Maynila. Sana po ang ating mga national leaders, ganun din po ang gawin nila. Maging halimbawa ang inyong mga leaders sa Maynila. Pangunahan po nila at lalong-lalo ng pagbabalik ng isang Mayor Yorme upang ma-unite ang kabuuan ng Maynila. At kayo pong lahat ang makikinabang, kayo pong lahat ang mananalo. Yan po
gusto kong makita at pagkatapos na ako po ay maihatid po ninyo sa Senado, lalo po akong magiging makabuluhan para sa inyo. Titingalain ang Maynila, isang magandang halimbawa ng pagkakaisa. Tutulungan po kayong lahat para ang ating bansa po ay mauwi sa lahat ng pagkakaisa. Makakabuti po sa ating lahat, magiging maunlad po ang ating bansa. Salamat po sa Palakpakan ho natin tong si Kong Dante. Napakaganda ng talumpati niya na yan. The best. Magaling ho talaga. Magaling. At sigurado ho tayo, yung mama na yan, kung ano yung mga sinabi niya sa kanyang mga speech sa iba't ibang dako ng ating bansa ngayong mga panahon na to, tututuhanin niya ho yan. Tututuhanin niya ho yung mga ano niya na yan, mga talumpati niya, no? Yung mga sinasabi niya na yan pagka napunta siya sa Senado. Kaya sabay-sabay ho natin siyang hihatid sa susunod na taon dyan sa Senado. Eto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Sir Jen at Sir Nelson. Pinag-usapan din ho nila yung akap-akap dito. Ito ho. Yung PhilHealth issue, no? Yung issue ng PhilHealth. Game. Pa ngayon, Jen, yung pondo ng PhilHealth. Oh, di ba kahapon yung natalakay natin yan? Pero ito, may reaction si, kahapon natalakay natin yan. Ano ba yung tanong natin dyan? Kung tama lamang ba na hindi binigyan ng subsidiya ng ating pamahalaan ang PhilHealth? Pero ang sabi ni Dr. Liachon, hanapin lang natin, sabi niya, ano yan? Yung ginawa ng Kongreso, ano ito? Hindi naaayon sa konstitusyon? Yun din yung stand at ni Sen. JB kahapon. Tsaka ni iba pa. Siguro pakinggan na natin para maintindihan natin kung anong paliwanag niya dyan. No? Kasi ito naman health reform advocate. Okay. Ito naman bahagi ng mga nasa kalusugan. Sige nga. Health sector. Pakinggan natin ang stand nila tungkol. Yan yung mga inaasahang magsalita ngayong mga panahon na to, yung mga iba't ibang grupo, yung mga grupo ng sa mga sa kalusugan dahil kinukundi na ho nila yung ginawa na ni Tambalus. Dito sa hindi nabigyan ng pondo ang PhilHealth. Sabi nila, kasalanan daw ng PhilHealth din sa hindi pag-gastos, low absorptive capacity. Ang tanong ko, mga kababayan, bakit i-penalize ang Filipino people? Ba't hindi required ang PhilHealth leadership team, ang Secretary of Health, sa pagpapabaya sa pondo na dapat sila na ginastos to increase the benefit package natin para mababa ang ating out-of-pocket expenditure, bumaba ang premium rate at ang universal health care law. Why will the people suffer right now for the efficient leadership of the Secretary of Health and the whole board of the PhilHealth? That's totally unfair na sinasabi natin sa ngayon. Yan, nasabi niya, Bakit ang tao ang pinenalize? Ba't hindi yung mga opisyal ng PhilHealth? Correct. Sa pangunguna Tama ng naman. Health Secretary? Kasi sila board of director dyan Si ang Health Secretary, ang chairman sa board ng yes. Tama ba? So, ang gusto ng health advocate, yung mga may kasalanan ang maparusahan at hindi yung mga miyembro. Kasi dahil daw dito sa hindi nabigyan ng pondo yung PhilHealth, miyembro ang magdadala. Diba? Ang punto naman ng iba, hindi naman actually ang niya magsasuffer kasi ang dami pa rin reserve fund ng PhilHealth. Pero hanggang ngayon ba, wala nagkukumpirma Totoo ba talaga may reserve fund na 600 billion? Ayun nga. Apakalaki, di ba? Kasi kung may ganyang pondo, dapat hindi na sila nagtataas ng premium. Yun na nga. Diba, bakit, ang alam ko, itong taong ito, 2025, pagpasok niyan, madadagdagan na naman yung bayad sa PhilHealth, contribution, di ba? Meron ata silang ganong kahilingan. Staggered kasi yan, na unti-unting dinadagdagan Kaya nga kahapon pa sana hinahanap ang tagapagsalita
ng PhilHealth. Alam ko si Dr. Pargas ngayon ang tagapagsalita ay parang hindi natin makontak para sana may tanong, ano magiging epekto nito? Yes. Di ba? Pero doon sa kanila kasi, legality yung binabanggit ni Attorney Dr. Liachon Oo, isa yun. Legality rin ang binabanggit ata ni Senador JB na Kasi may batas may batas na maglalaan talaga tayo ng pondo Yung doon. sa Universal Health law, di ba? Pero hindi natin, again, nililinaw natin, hindi sila binigyan ng pondo, ay wala ng pondo ang PhilHealth. Kasi tuloy po ang pagbabayad natin ng kontribusyon Yun nga. Di ba? Tuloy pa rin ang pagkuha nila ng pondo doon sa mga taxes. Gaya ng sa sigarilyo, di ba, sa alak, maging sa sugal, meron pa rin silang pumapasok. Ang nawala lang sa kanila, yung subsidiya galing sa national government, Nelson. Ang sabi nila dito, ang punto, mababawasan nga yung pera nila. Kasi yung ibinibigay ng gobyerno, para yun sa mga miyembro na hindi nagko-contribute para sa senior citizen, para dun sa mga indigent, at para sa iba't iba pa, na hindi na, dun sa batas na ginawa, Universal Healthcare Law, ay libre sila sa PhilHealth contribution at sa mga serbisyo nito. Anyway, siguro gamitin na natin yun. Kaya tanong natin ngayon dapat bang ang mga opisyal ng PhilHealth ang pinarusahan at hindi yung kanilang mga miyembro? Di ba? Ay, nako. Pero ako, ilang beses ako nag-ano dyan, hindi ako ma-approve. Ba't tataka ako? Bakit? Ito sa PhilHealth, ilang beses akong, lagi nasisilip nila na, may kulang pa pong dokumento. Sa inis ko, di ko na tinuloy. Ayun nga, di ba? Sa tagal ko naghuhulog dyan, parang wala pa ako napakinabangan. Pagka ikaw dyan, pagka maghuhulog ka, hindi nila sasabi na, huwag ka muna maghulog kasi hindi pa kompleto yung dokumento mo. Dapat ganun, di ba? Pero bakit pagka... Tanggap Ikaw, may problema ko dun sa... Di ba? Parang nung nakaraan, yung panahon ng pandemya, yung... pag may refund pa dapat dyan Tapos nung kumukuha ako, ang sabi sa akin, Lisa, kinakailangan niyo pong pumunta doon sa branch. Pandemya nga kako Pandemya nga. Hindi po sir, kasi yun po kasi requirements Hindi lang yan. Yung mismo mga insurance, ganyan din dyan Pagka... kukumbinsihin ka magbayad. Babayad ka ng bayad. Pagka kubrahan pagka obligasyon nila ang dapat na gawin, paghahanapin ka ng birth certificate ng lola mo, kung saan-saan. Lahat na ng mga hindi mo, dapat hindi pa hinanap sa akin yan nung nag-a-apply ako, hindi ba? Kinumpleto nyo dapat ang mga requirements. Kasi sir, pagka nag-June na po kasi ito, ang hahanapin sa inyo, ganyan. Ayun, dapat. Wala mo pala kayong ganito sir, dapat hindi kayo paano yung nilulog ko? Wala mo tayo magagawa dyan sir, maliwo. Kaya parang, pinrap mo siya. Kaya ang hirap magbenta ng insurance dyan Kasi may mga ganyang experience sa mga kababayan natin na naikukwento nila. Ayun. Pagkakuha Eto ho mga kababayan, tuloy natin. Punta naman ho tayo dito sa bahagi ng talakayan nitong si Sir Nelson at nitong si Sir Jen. Kaugnay ho doon sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Ang kapakanan ng ating mamamayan. Pero napansin mo ba, mukhang ang Kongreso ngayon at ang mga leader ng ating pamahalaan parang natakpan ang bibig kung ang pag-uusapan ng impeachment. Meron ba? Wala bang... Parang wala na kinikibo ngayon, Wala na. Natakot sila, sir. Natakot sila sa doon sa malakihang prayer rally, ika nga. Hindi ko tahimik na. Siyempre, sabi naman siguro nila, magbabakasyon na nga kami. Ganon? Pagka inasikaso pa naman namin yan, parang namang hindi maganda. Wala sa panahon, di ba? Halo nawa. Ang sabi naman ng iba, Nelson, di ba naman yung narinig ko? Ano sabi? Magbibigla ka na lang, Jen. Ba? Baka isang araw ay wala kang kamalay-malay, nakahain na pala yan. Dahil napirmahan na ng... Baka natira tayo ng Bicol Express. Di ba? Kasi doon nakarami, tinira tayo ng Pangasinan Express. Bicol Express, parang si si Saldi ko yun Di ba? At ang iba naman ay iba't ibang klase ng express ang nangyari. Baka dito mabigla kayo. Kapag ginawa nyo, baka mabigla rin kayo sa amin ni Nelson. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Kaya patuloy ang paghahanda. Diba? Kasi hindi natin alam, di ba? Kaya doon sa iba, huwag kayong bibitiw
tuloy-tuloy tayo sa ating paghahanda. At siyempre po, doon sa ating mga devotional prayers na son, na manatili po at mangibabaw pa rin ang kapayapaan ng ating bansa. At tuloy lamang po yung ating paghahanda para po doon sa ating malaking mga gawain sa mga susunod na mga araw na son. At kaugnay niyan, dahil nang nasabanggit namin sa inyo, ay patuloy po kami nakakatanggap kasi ng mga video, mga pictures mula sa iba't ibang lugar. Eh nakakahiya naman na hindi natin ipakita yung iba. Baka Sabihin dyan, tinawagan nyo kami tapos nung nagpadala kami ng mga pictures ng aming paghahanda, bigla namang wala. Meron pa rin. Meron pa rin ba? Ipapakita ho namin sa inyo para naman doon sa hindi pa natin ipakita, ha? Ayan. Pero ito, alam mo, Jen, ha? Bago natin ipakita ito, araw-araw, patuloy na nagpapadala dyan ng picture, Kasi araw-araw yung mga paghahanda pa Kita natin, kagabi ata ito. Kagabi lang? Latest, ito mga pictures na pinagdala natin sa atin. Kagabi lang ito. Yung sa Katarman, Northern Samar. Ayan po, yan yung katatapos lang ng panalangin yan, di ba? Naglalabasan na pala yung mga kapatid, Tapos, ito naman. Parang excited yung mukha nila. Kita ba isa? Yung isa nga, sabi, Excited na mag-prayer. tara na, diretso na tayo. Ito, Caloocan North. Caloocan North. Yan. Ano lang ko yan? Kumbaga, para doon sa mga nagsasabi na walang miyembro o kukunti ang miyembro ng INC, baka natutulog ho kayo sa pansitan, magising ho kayo sa katotohanan na pagkayang INC ang nag-organisa, talaga naman hong baka kung gugulatin nyo ang sambayan ng Pilipinas doon sa impeachment, baka pagka ang INC ang lumabas, baka bumalintong kayo lahat. Saan naman ito? Caloocan North. Bagong silang. Bagong silang 5. Doon naman sa bagong silang 1. Sa, ayan, ang dami. Ika naman, meron pang sa Deparo, dyan, Deparo. Yan, napuntahan ko yan. Pero sa Caloocan yan. Sa F. Manalo, Brixtonville. Dagsa talaga. Excited na excited sila. Grabe, ang dami, Pero kilala ko isa yun, Ito. Ayun, Caloocan pa rin yan. Akala ko nga yung pupunta Ay, naman naku po! Yan na nga po sinasabi natin. Sa tingin ho natin habang itong mga ano na to, location ho yung Tarlac. Ganyan ho karami ang lalahok diyan sa prayer rally na gaganapin ng INC. Pagka nag-organisa ho yan, isang birahan, ganyan ho karami. Saan ho kaya pupulutin yung mga congressman na nagtutulak dito sa impeachment? Hindi pa ho ba kayo kinakabahan? Sa Tarlac area. Sa area na pala yun. Grabe, dami Meron pa dyan. Ito. Iba't ibang lugar sa kamag-anak at yan ho, mga nakikita nyo na yan, sang-ayon doon sa sinasabi nitong si President Marcos na tigilan muna yung impeachment at itigil yung mga ano-ano na yan, kalokohan dyan sa House of Representatives. Marami pa tayong problema, ika nga, di ba? kami kung dante itong mga taga-panigi. dami, Puro Marcoleta ba yung mga yan? Antindi. Ito namang isa pa, sa Menegros Oriental. Kahit pala pumutok ang Kanlaon, meron pa rin paghahanda. Ang dami nito, Sa dami lang ng mga pictures pa lang ang pag-uusapan natin. Pag dumagsa dito sa Metro Manila yan. Yun yung sinasabi ko. Diba? Ibang usapan ho yan. Pagka yung larawan at video na yan, pagka magsaho yan, kasi hiwa-hiwalay ho yan Hiwa-hiwalay ho yung mga ano na yan, yung mga miyembro, kumbaga iba't ibang simbahan ng INC yan. Ngayon, pagka nagsama-sama ho yan sa Maynila, ay naku, malaking ano ho yun. Sa tingin natin, mangangatugang tuhod ng mga gumugusto talaga dyan sa impeachment na yan. Ayan, Negros yan. Oriental. Nako. Paano mo pipigilin niya kapag yan ay nagkaisa na Nelson, At sabay-sabay na kumilos siya sa buong bansa. Yung bagong buhay sa, dito sa Rizal, di ba? Ayan. Sabi ni Lola, halika na, muna tayo dito. Tutuloy na ako, Ed. Sabi niya, tutuloy na ako nun sa sa Metro Manila, Sabi niya, masyado ka excited. Mindoro.
Ayan, no? Mindoro dyan, no? Pati mga taga Mindoro. Alam mo, pag-iwanan ng babies, kasama pa eh. Oh, talaga naman, oh. Si Lolo, Oh. tuwang-tuwa si Lolo eh. Sabi, okay lang ba natin gagawin yan? Wait lang po, ha? Oh, ito naman mga pictures na pinadala sa akin, saka video, no, Son? Ito, ganyan. Ipinakikita ko sa ating mga kabayan. Ito yung sa Bulacan area. Grabe, oh. Napakarami, oh, no? Ibang klase talaga, oo. Diyan sa may Bekawayan, sa may bahagi ng Lambakin. Ano yung CBB? Ano lugar yung... Ha? Ciudad de Victoria. Oh, yun. Oh, diyan sa may... tapat ng Philippine Arena. Ganyan katindihan. Naku po. Ay, punta naman tayo ng Mindanao, Nelson. Ayan, Ciudad de Victoria. At ba sa Mindanao, meron? Meron. Sabi ko naman sa iyo eh. Ito ay nationwide dyan, pagka nagsabay-sabay. Ito yan, Sarangani area yan, Nelson. Sa Grabe, Pulumulok. dami, Fatima. At meron din po pinadala sa atin sa bahagi naman ng Apupong. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, akala nyo siguro, nagbibiro kami ni Nelson. Mula sa malaki hanggang sa kalit-litang sulok ng Pilipinas pala, meron. Grabe. Pampanga. Pampanga naman area ito. Saan pa? Sa balik ulit tayo ng Negros. Yan, hong mga yan, talagang dadagsaho yan. Pagka merong nagkaroon ng direktiba na yung mga kapatid, yung mga membro ng INC, talagang yan, kumbaga, meron ho silang iisang hakbang, ika nga, meron ho silang iisang galaw, ha? Meron ho silang, kung tawagin ni Kong Marcoleta, yan ho yung pagkakaisa, ha? Diyan pa lang sa organisasyon na kinakapalooban ni Kong Dante, makikita nyo na ho talaga yung pagkakaisa, no? Talagang pagka meron hong utos na nanggaling sa taas, yung tagubilon kung tawagin ho nila, talaga ng mga sumusunod ho lahat ng nasa baba. Occidental, Nelson. Kahit na pumutok ang Mount Canlaon yan. Sa may Bago City, sa Valladolid, La Castellana, La Carlota, bali wala sa kanilang pagputok ng Canlaon. Tuloy pa rin ang paghahanda. Ang pinaghahandaan, yung ating malaking pagkilos, Nelson. At saka yung kanila pong, yung ating pong devotional prayer para sa kapayapaan ng ating bansa. Ganyan po kadami ang tumutugon doon sa ating naging pahayag na no isang araw na tayo ay maghanda para po sa isang malaking gawain. Ayan. Kasi nga dapat unahin natin, sa dami ng problema ngayon, pumuputok ang Bulkang Canlaon, mahal ang presyo ng bilihin, katatapos lang ng sunod-sunod na kalamidad, yan pa naman ng bang impeachment ang unahin, di ba? Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, wala, hindi matatali dyan ang Kongreso. Walang magagawa ang ating mga mambabatas at ang gobyerno. Walang epekto yan, walang magandang ibubuti yan sa kahit sino mang Pilipino. Totoo. Hindi ba tayo dapat na pumabor, sumang-ayon sa ganyang paninindigan, hindi ba? Kaya siguro sabi nila, Janet Nelson, kami tahimik na kami, hindi na kami, ayaw na namin yan, hindi na kami nandiyan, hindi na kami tataguyod yan. Nung impeachment na yan, sabi na ng Pangulo, kami ang sumusuporto sa Pangulo. Dapat gano'n, di ba? Kapag ganyan po ang paninindigan ninyo, magsama-sama tayo. Magsama-sama na tayo. Sumama na kayo sa aming mga devotional prayers na ang ipanalangin na lang natin ngayon ay ang kapayapaan ng ating bansa. At pagkakasundo. At ang ating pagkakasundo-sundo. Hindi yung pagkakawatak-watak. Kasi wala ko talagang patutunguhan yung pagkakawatak-watak natin. Si Kuya Enteng de Ocampo, sabi dito sa may Cavite South. Ready na rin kami. Katunayan, nagsa-celebrate kami ngayon. Birthday ng bunso ko, Chrysler de Ocampo. Kita mo na. Kainteng, wala kang kakibo-kibo birthday pa lang bunso mo, si Kuya Chrysler de Ocampo. Yan. At kasama niya ata ngayon. Ayun na nga mga kababayan, dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin na Pilipinas.